The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Jesus took with him Peter and John and James and went up the mountain to pray. As he prayed, the aspect of his face was changed as his clothing became brilliant as lightning. Suddenly there was two men there talking to him. They were Moses and Elijah appearing in glory, and they were speaking of his passing, which he was to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions were heavy with sleep, but they kept awake and saw his glory and the two men standing with him. As these were leaving him, Peter said to Jesus, "Master, it is wonderful for us to be here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He did not know what he was saying. As he spoke, a cloud came, covered them with shadow, and when they were into the clouds, the disciples were afraid. And a voice came from the cloud saying, "This is my son, the chosen one. Listen to him." And after the boys had spoken, Jesus was found alone. The disciples kept silence, and at that time told no one what they have seen. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Very few pilgrims visit this place because it is out of the way. Second, you have to pay. You have to pay. Travel agencies would always look for places where there is free. But third, this is a Carmelite monastery. And you know that if you want to see things clearly, you have to distance yourself. If you want to see things clearly, you have to distance yourself. Because in distancing yourself, you will be able to see the bigger picture. Mahirap yung palaging nakadikit sa mukha yung tinitingnan mo. Hindi mo na nakikita yung dapat mong makita. You distance yourself. What is the first reading trying to tell us? I do not know if you have experienced this, but some people have experienced this. They have lost the reason to live. They have lost the reason to live. They don't find meaning anymore. Not because they have problems, not because they are poor, not because they are sick, but sometimes when you are so focused about what you have, you begin to lose the meaning of what is important. Even Elijah have said, "You can take my life." A prophet, a prayerful person, and yet said, "You can take my life." Wala na saysay. And of course, the rest of the story is that God revealed himself not in the thunder, not in the earthquake, not in the fire, but God revealed himself in a sweet, silent, quiet voice. Minsan kailangan natin ng katahimikan. Ano po? Marami sa atin takot ang tahimik. Bakit? Takot sila baka marinig nila yung mga bagay na dapat nilang marinig.
takot sa tahimik. Ang simbahan, maingay na. Ang ingay na ng simbahan. Ano po? Hindi na nakakapag-antay ng misa ang mga tao nang hindi nagsasalita. Di ba? Maingay. Pero paano mo maririnig ang Diyos kung maingay ka? That is a very important question. Paano mo maririnig ang Diyos kung maingay ka? Actually, one of the purpose of the pilgrimage is to distance yourself from where you are so that hopefully you're able to hear God. You're able to hear God. Hindi mo talaga maririnig ang Diyos kapag ikaw ang nagsasalita. At malungkot na kwento at mas mahirap doon, nagsasalita ang Diyos sa katahimikan ng ating mga kalooban. Anong meron sa gospel? The gospel is about the transfiguration. Doon tayo galing kahapon. Ano pa? Pag binabasa yan, palagi kong tinatanong sa sarili ko, paano kaya nila nakilala mukha ni Moses? Di ba, no? Paano nila nakilala mukha ni Elijah? Di ba? Wala pa namang selfie nun, wala pang picture. Pero nung nakita nila, nakilala nila. Di ba? There must be something. There must be something that you're able to recognize the people of God. Nung isang araw, tinatanong, Father, sino yung estatwa doon sa loob ng simbahan? Sabi ko, hindi ko alam. Ano po? Hindi ko alam. Hindi mo naman makikilala lahat, di ba? Ano? May mga simbahan tayo sa Maynila, sa Pilipinas in general, na makikita mo na sa mga mural, nagpa-drawing ng mural. Doon sa mga santo, nandun yung mukha ng kura paroko. Ano po? Oo. Tinitingnan ko isang mural na isang simbahan, hindi ko nasasabihin ko saan. Alam ko yung mga santo eh. Ito St. Thomas yan, si Teresa yan. Tapos pinapanood ako ng kura paroko. Sabi niya, kilala mo lahat, Father? Sabi, sino yan? Oo, yan ho ang kura paroko dati. Hindi ba? Ha? Yun nga ang isang simbahan sa Pasay. Si Saint Joseph at saka si Jesus, ano po? Tinitingnan ko, tagal ko nagdadasal. Distracted talaga ako. Sabi ko, may kamukha ito. May kamukha. May kamukha. Tapos sabi nung kura paroko, nahirapan ka? Oo, sabi ko. Natawa siya kasi kita daw sa mukha ko eh. Sabi ko, parang hindi naman yan ang mukha ni Jesus, sabi niya. Tapos sinabi niya yung pangalan ng kura paroko. Oo nga, kamukha. Di ba? O siyempre naman yung mga sa Ilocos, alam niya naman yan, di ba? No? May mga mural doon. Ha? Hindi ko baka sabihin politika itong homily na ito. Pati ba naman no? Ha? Department of Finance. Siya pang anghel dyan. Hindi. Anyway. Ha? Ang aking tanong ay, paano? Pag kayo nagpunta sa Roma, yung isa sa demonyo, sa Sistine Chapel, sa Kaperasong Kanto, ano po? Ha? Demonyo. Ha? Ay mukha nung kardinal, ano po? Bakit? Nagalit si Michelangelo eh. Nakinikriticize siya. So, isinama niya ng mukha ng kardinal do sa mga demonyo, di ba? Ha? Well, life. How do you want to see yourself? How do you want to see yourself?
Di ba? Or how do you think yourself is to be recognized? If we are being stripped of everything, how are we going to be remembered? Mahalaga yon, di ba? Pag tinanggal yung mga makeup, tinanggal yung mga damit, tinanggal lahat. Sabi ko nga doon sa isang mayaman na inanoint ko if you don't have all the money, what do you have? If you don't have all the money, what do you have? And he cried and said, I have nothing. I have nothing. Isipin nyo, pagpasok ko sa bahay nila, yung sala nila, mas malaki pa sa parokya ko, sa simbahan ng parokya ko. Di ba? Sabi ko, ano ba naman ito? Mas malaki pa yung sala nila doon sa simbahan ko sa Santa Mesa. Tapos, umakyat ako sa second floor. Nandun siya, naka-wheelchair. Ang yaman mo, pero hanggang wheelchair ka na lang. Di ba, ano? Ang yaman mo, pero ang pagkain mo, puro tabletas na lang. Di ba? It's good to ask ourselves, what gives meaning to your life? What gives meaning to your life? Palagi ko ito sinasabi lately. Ang alin? You can buy shoes, but you can never buy the strength to walk. You can buy food, but not appetite. You can buy medicines, but not healing. You can buy a good bed, but not rest. There are so many things that we can have because of money. But if money will be taken away from us, what do we have? Diba, no? What do we have? Mga minamahal na mga kapatid, the invitation of Elijah is to be able to see the things we ought to see when we are being stripped of everything we have. Of everything we have. Ang lahat ng meron tayo, biyaya. Ang tanong nga are we more privileged because we are able to join a pilgrimage? Kayo makakasagot. Are we more privileged because we are able to join a pilgrimage? Masyado na maingay. Maganda yung tayo ay nagpupunta sa lugar na tahimik, na malayo sa tao. Na malayo sa tao. Kerem El, the vineyard of the Lord. Lahat ba ng bulaklak? Lahat ba ng laman ng vineyard bulaklak? Di ba? Lahat ba maganda? Hindi po ba na? Ang palaging biro ko dyan, di ba? Sabi ng matatanda, pag ako'y namatay talaga, gusto ko talaga magandang bulaklak. Bakit? Ako ang magde-decorate ng altar. Pero, pag tinignan niyo yung garden, mamamatay ang mga bulaklak na yan, matitira yung paso. Di ba ba? No? Kaya sabi ng isang matanda, ako gusto ko paso. Bakit? Papaltan ng bulaklak yung paso, hindi. Maganda rin, di ba ba? No? Sabi ng isang matanda, mga butler ito. Ano po? Sabi ng isa, ay ako ang kandila. Dahil pag Lent, wala namang bulaklak. Pero may kandila. Ako mag-iilaw kay Kristo.
Wow! Nagtatago ako sa pinto kasi maganda reflection nila. Sabi niya, ako ang altar linen. Pwedeng walang kandila, pwedeng walang bulaklak. Sabi ng ibang mga mother butler, sabi, gusto mo sinasalo mo si Jesus? Sabi niya, hindi. Gusto ko araw-araw, hinahalikan ako ni Father. Kasi di ba, pag misa, di ba, no? Sabi ko, bigla akong lumabas, sabi ko, tatandaan nyo na, ganyan pa kayo. Ano nga kaya ang laman ng iyong isipan, no? Tanging ikaw lang. Tanging ikaw lang nakakaalam. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, it is not just, yes, it is important that we are able to see. But what is more important when we are able to see what we ought to see. Yes, it is important that we are able to hear. But what is more important when we are able to hear what we ought to hear? Hindi ako nakapagtimpi kanina, kumain ako ng cinnamon. Nag-a-alarm yung aking glucometer. Ang blood sugar ko habang papunta dito, 200. Kaunting sarap. Di ba? Konting sarap. Yun ang palaging tanong eh. Sulit ba? No? Sulit ba? I invite you that you ask yourselves the things you are trying to pursue, to acquire, to have, to do, sulit ba? Or you might end up asking the Lord, Lord, you can take my life. There's no meaning anymore. Do not forget this. You can have everything without God, then you have nothing. But you can have nothing with God, you have everything. Amen. Going back to what I've said, what is really more important is meaning. Meaning is the reason why we want to continue to live. Ano pa? You can have everything, but the moment it loses its meaning, then wala na. Kaya nga maganda yun eh. If you have everything, but without Christ, you have nothing. And you can have nothing, but with Christ, you have everything. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass has been offered. We continue to love and serve the Lord. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweet. To you do we cry, for banished children. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us. And after days our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving Lord. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be worthy of the promises